Mga kapuso, nandito na tayo sa episode 53 ng Stolen Life araw ng Miyerkules. Sabi nga ni Darius, no, dati kasi meron tayong spark, pero bakit ngayon nararamdaman ko wala na? Sabi naman ni Fake Lucy, baka naman kasi nagbabago na ang lahat, di ba nga matagal na tayong mag-asawa? Pero ngayon, meron naman akong bagong pasabog sa'yo. Sabi naman ni Darius, hindi lang ako sanay. Ano ba yung pinagsasabi mo, Lucy? Sabi naman ni Fake Lucy, ito naman parang laging bago. Parang di ka na nasanay sa akin. Nakakagulat lang kasi yung mga salitang lumalabas sa bibig mo, love. Di ka naman ganyan kung magsalita dati. Kaya naninibago lang ako. O siya, may asikasuhin pa ako na ilang trabaho. Maiwan na muna kita dito o na bahala dito. Kinabukasan, pinuntahan na nga ni Isaac itong si Manang Bering. Sabi niya, Manang, mukhang seryoso natin may problema ba? Paano kasi? Yang si Mampara, yung bruhan na yan, natulog dyan kagabi. Ha? Ganun ba? Kasama nyo kagabi? Oo, Isaac. Talagang nakakapanibago, diba? Talagang si Ma'am Ason, gustong gusto niyang si Mampara yung mag-alaga sa kanya. At eto pa, request pa ito mismo ni Sir Darius. Siya pa mismo nagsabi nito. Kaya ikaw, wag kang maingay kay Ma'am Lucy Alam naman natin na talagang sobra-sobra ang galit ni Ma'am Lucy kay Mampara. Panigurado mag-iingay yun. Saka mananagot tayo, sabi naman ni Isaac. Ganto na lang, Manang, kunwari wala akong nakita, wala akong narinig para hindi na pumasok sa isipan ko, para hindi ko na rin isipin. Kasi problema din yan Sabi ni Manang Bering, tama ka, ganyan na nga lang ang gawin mo. Ay nako, Manang, good luck na lang sa'yo. Dahil panigurado kapag nahuli ka ni Ma'am Lucy, mananagot ka na naman dahil kasabot mo si Sir Darius Ikaw, hahampasin kita nito nang asar ka pa, sabi ni Manang Bering. Ito namang si Lucy, kausap nga niya nanay niya na sisiguraduhin niya na talagang hindi nga talaga makakarating pa ulit itong si Lucy sa pamamahay nila. Sabi naman ng nanay niya, ko naman kasi pinabayaan mo yung nangyari kagabi. Nay, umalis na ako kagabi kasi malalaman nila na nagdi-beast mode na ako. Mahalata nila na ako nga tong si Farah. Dahil umiikot na naman tong mga mata ko kagabi. Kaya umalis na ako. Sige nanay, mamaya na lang tayo mag-uusap at pupuntahin ko pa yung matanda. Itinan ko yung kalagayan niya. Ngayon, saktong paalis na nga tong si Fake Farah. Sabi naman ni Manang Bering, umiiyak si Ma'am Ason. Ayaw ka pa niyang paalisin. Basta Manang, kung ano man po mangyari, magte-text kayo sa akin Pupunta pa naman po ako dito madalas. Ngayon, nadatnan nga siya nito ni Lucy. At talagang hindi ka pa talaga umaalis. Nandito ka pa pala. Akala ko umalis ka na. Alam mo, Lucy, pinatuloy ako dito ni Darius. Sabi ni Manang Bering, tama po si Mampara. Si Sir Darius po nagpatuloy dito kay Mampara at dito po siya natulog kagabi. Ganon, pinagloloko mo kami. Hindi mo na ako mauuto. At kailan mo pa nabilog ang utak ng asawa ko? Hinablot yung buhok niya, sasabunutan siya. Hindi ka ba talaga titigil? Inaawat na ni Manang Bering. Umawat na rin si Isaac, sabi ni Lucy. Tumigil ka, Isaac, huwag kang makialam dito. Talagang tinatakot niya, sinisindak niya si Fake Farah o yung totoong Lucy. Samantalang si Lucy, hindi siya lumalaban. Babait talaga siya. Hanggang sa dumating nga si Darius. Love, ano ibig sabihin nito? Ba't kayo nagkakasakitan? Ano to? Paano kasi? Hindi pa pala umaalis siya si Farah. Nandito pa pala siya. Sabi naman ni Manang Bering, Sir Darius, wala naman pong problema kung tutuusin. Kaso po una pong nanugod si Ma'am Lucy. Sinaktan po niya si Ma'am Farah. Hindi naman po lumalabas si Ma'am Farah. Totoo ba yun, love? Ikaw ang unang nanakit? O siya, sige na. Ako na tong may kasalanan. Ako na tong nagpasimuno ng gulo. Love, inaalala ko lang naman kasi yung kalagayan natin. Si Mamita, ikaw, si Cheska. Ayoko nang makalapit-lapit ng babae niya sa pamilya natin. Baka po nung gawin niya sa pamilya natin, mapahamak na naman tayo. Concern lang naman kasi ako. O sige, love, pasensya ka na. Humingi ng tawad si Darius. Nagyakapan sila, nagdrama-drama na naman to. Hanggang sa sinabi nga ni Fake Lucy, paalisin mo na kasi yan. Sabi ni Fake Farah, aalis na ako. Hanggang sa nagkausap nga tong sina Isaac saka si Manang Bering sa labas. O ano nang balita doon sa mga amo mo, sabi ni Isaac. Manang Bering naman, katanghalian tapat. Ikaw ang aga, Martes agad Ito naman, parang nakikibalita lang naman ako, nangangamusta lang naman ako. Nag-away ba yung mag-asawa?
Hindi ko na ho pinapakialaman yun manang Ito nakakapagtaka lang kanina nag-away silang dalawa. Hindi man lang lumaban itong si Mampara. Samantalang kilala natin na malahalimong kumagalit yan. Demonyo talaga yan. Pero kanina talagang hindi siya nakipaglaban. Manang, siguro naman baka naman talaga naipon na yung galit ni Ma'am Lucy. Di ba meron nga tayong kasabihan, kapag ang taong tahimik at mabait, kapag napuno nakakatakot at masamang magalit. Baka ganun mo yung nangyari kay Ma'am Lucy, kaya kung bakit noon hindi siya lumalaban pero ngayon talagang malahalimo na siya kung magalit. Kaya nakakatakot siya magalit ngayon. Alam mo, may punto ka, sabi ni Manang Bering. Samantalang si Ma'am Lucy kanina, nakakatakot siya kung magalit. Talagang siya pa yung unang nanakit kay Mampara. Sabi ni Manang Bering, no, talagang nakibalita siya. Samantala, ito nga si Darius, sinundan nga itong si Lucy. Lucy, ano bang problema? Ano Darius, papagalitan mo na naman ako dahil sa nangyari kanina? Alam mo, nag-iingat lang naman ako kaya ako sinugod si Para. Sabi ni Darius, no, alam mo kinakailangan na talaga natin kumuha ng bago mag-aalaga kay Mamita. Para saan pa? Hindi ko rin maintindihan Nire-request ni Mamita na si Para mismo mag-alaga sa kanya. At nagiging komportable si Mamita kapag kasama niya si Para. Unlike you. Yun nga din ang hindi ko maintindihan Lagi mo nga siyang inaalagaan. Pero bakit ganun? Naninibago si Mamita sa'yo. Saka nag-iiba yung mood niya kapag kasama niya si Para. Yun talagang hindi talaga maintindihan ni Darius, diba? Dahil nga naguguluhan na nga siya sa mga nangyayari. Samantalang ito namang si Fake Lucy, ipinagpipilitan niya na ginagawa niya na maayos yung papel niya sa pamamahay. Binabantayan naman niya lagi si Mamita, nag-aalaga siya. Pero ano pa bang kulang? Diba? Lagi daw siyang may mali. Yun kasi ang napupunan ni Darius May kakaiba talaga sa kanya. Kaya yun nga, sabi nga ni Darius, sige, para wag na natin itong pagtalunan, siya na nga itong gumawa ng paraan. Nakipagkita na nga siya dito sa doktor ni Mamita, sa may psychiatrist. Tinanong nila doon sa doktor na kung meron ba talagang isang tao na pasyente na kinamumuhian. Yung isang tao na yun noon pa, nung hindi pa siya nai-stroke si Mamita nga. Nangyari na talaga yung galit niya, kinamumuhian niya to, ayaw niyang makita, pinagtatabuyan niya. Ngayon nagkaroon siya ng stroke. Maaari bang mabago yung kanyang mood o yung takbo ng pag-iisip? Yes daw, sabi ng doktor. Gawa nga ng nagkaroon nga ng problema sa utak, kaya maaari talagang mabago yung kanyang takbo ng pag-iisip. Ngayon, kung maaari ba raw talaga na magustuhan niya yung taong dati niyang kinakaayawan, posible rin daw na ganun, na magustuhan niya yung taong yun. Kaya advice ng doktor, magsagawa nga ng therapy para mapadali yung pagpapagalingan nito ni Miss Ason, sabi ng doktora. At syempre, iwas pa rin dapat siya sa stress, diba? Kahit anong klaseng ingay, away, dapat iwas siya. At kung yung tao na yung dating kinakaayawan niya, na ngayon gustong gusto niya na, kung maaari pwede niya na itong makasama. Kasi kung komportable naman siya dito, why not, diba? Wala namang makakasama. So yun na nga, nalaman na nga ni na Fake Lucy sa kanila Darius ang kasagutan, diba? Na po pwede nga nila ulit pabalikin si Para sa kanilang bahay. Pwede nila itong tanggapin ulit. Ngayon eto na, tinawagan na nga nila itong si Para, diba? Dahil nga pinag-uusapan nga muna nila na kung kailan ito babalik. Ngayon nagmungkahi na rin itong si Fake Lucy. Sabi niya, alam mo love, pumapayag na ako, diba? Kasi para saan pa? Para din naman ito sa ikagagaling ni Mamita. Kasi ang doktor na rin naman ang nagsabi na nakakabuti ang kalagayan ni Mamita kapag kasama niya si Para. Kaya pumapayag na ako, sabi ni Darius. Are you sure love? Sigurado ka na ba talaga dito? Oo. Alang-alang kay Mamita kasi isa lang naman ang gusto natin ang gumaling siya. Nagpasalamat si Darius. Napakasweet mo talaga love. Maraming salamat sa pangunawa. Walang anuman. Kasi nga, tinatanong nga niya si Manang Bering kung talagang papaano kung bumalik ulit sa dati si Mamita at magbago ulit yung mood niya. Syempre kapag bumalik ulit yung mood ni Mamita dati, kung ayaw niya na kay Para, paalisin daw niya ulit ito, diba si Para? Gumawa lang daw siya ng maling gawain, paalisin daw siya. At syempre nagkakausap nga itong mag best friend dahil nga pinaplano nga nila yung bang kung paano ulit makakabalik itong si Lucy sa bahay nila. Samantalang talagang lalong sumasama itong si Para.
lumalabas na talaga yung totoong ugali. Yun nga, sa gitna nga ng pag-uusap nila, bilang tumawag si Manang Bering kay fake para, at nabalitaan nga niya ang good news. Dahil nga pinapupunta na siya nito bukas para patirahin sa bahay nila. Samantala, nagkita nga sila sa gate. Talagang nakipagkita sa kanya tong si Para o Fake Lucy. Sabi niya, mag-usap nga muna tayo. Alam mo, para sabihin ko sa'yo, ako mismo ang nagpapayag kay Darius. Ako mismo, desisyon ko to na papuntahin ka dito. Kaya may karapatan din akong palayasin ka dito kapag gumawa ka ng kakaibang bagay. Alam mo, Para, eto lang sasabihin ko sa'yo. Katawan ko lang ang naagaw mo pero ang puso ko hindi mo nakuha. Diba? Kaya kaya kong angkinin ulit, kaya kong mabawi ang pamilya ko sa pamamagitan ng katawan mo. Kaya tingnan na lang natin dahil mababago ang buhay mo. Isang malaking pagkakamali na kinuha mo ang katawan ko. Sabi niya, no? Kasi ako, talagang ginawa ko ang lahat para mahalin ako ng mga taong nasa paligid ko. Nung dating ako nakatira dyan. Diba? Talagang pinagmukha talaga ni Lucy. Ngayon dumating nga si Darius, sabi niya, Para, nandito ka na pala. Yes, love. Anong ginagawa niyo? Ba't kayo nagkakausap dyan sa may gitna ng daan? Sinalubong ko lang naman si Para. At saka sinabi ko na rin sa kanya kung ano yung mga gagawin niya rito sa bahay. Tara na Para, pumasok na tayo. Ngayon sabi naman ni Darius, ito yung duplicate ng susi. Sa ngayon, dito ka na talaga tutuloy. At ngayon, lagi kang babantayan ni Manang Bering. Manang, ikaw na ang bahala kay Para. Opo, sir. Siyempre, kung nasa saan si Mamita, dapat nandudong ka rin at nandudong din si Manang Bering nakamasid sa'yo. At kung maaari lang Para, huwag ka na sanang makalapit-lapit pa sa pamilya ko, kina Lucy at kay Cheska. Dahil alam mo naman yung nangyari noon. Sabi naman ni Fake Lucy, no? Para, alam mo naman talaga, di ba yung nangyari dati, di ba? Kaya ngayon sana maintindihan mo. Ngayon dumating na nga tong si Cheska at pinapainom ng tubig. Ngayon naaalala talaga ni Lucy dahil nga anak niya to totoong anak niya to Naluluha siya, 'di ba? Kulang na lang yakapin niya si Cheska, gusto niyang hagkan ng mahigpit. At ngayon nagpapasalamat itong si Darius kay Lucy, kay Fake Lucy kamo. Dahil nga pumayag ito na papuntahin si Para alang-alang kay Mamita. Sabi naman ni Fake Lucy, you're welcome. Gagawin daw niya ang lahat para sa pamilya ni Darius para mabawasan na rin pag-iisip niya dahil nga busy ito sa pag-iisip sa trabaho. Syempre, para hindi na nga siya mamroblema pa, siya nang gumawa ng paraan. Ngayon, sabi naman ni Darius, kapag gumawa ng masama si Para, kahit isa lang, ibabalik niya ito sa dati niyang lugar. At ngayon, si Belen, nagulat, nabasag yung kanyang baso, nabitawan niya. Sabi niya, ikaw mismo nagpatuloy kay Lucy sa bahay niyo? Nahihibang ka na ba? Nag-iisip ka ba talaga? Sabi naman ni Fake Lucy, ma, di ba meron tayong kasabihan sa internet? Keep your enemies closer. Di ba kaibiganin mo siya? Ito na rin yung pagkakataon para makita ko siya lagi, para ma-supervise ko siya. Kesa naman lagi na lang ako nabibigla sa pagdating niya. Diba? Ngayon mababantayan ko siya lalo kaya hindi siya makakilos ng mga pinaplano niya at makakagawa ko lalo ng kasamaan sa kanya. Sabi ni Belen, sigurado ka na ba talaga dyan? Sa bagay, may punto ka naman dyan kasi lagi mo na siya makakasama. Magagawa mo na yung gusto mong gawin sa kanya. Sabi ni Belen, no? So, nagkakasundo itong dalawa pagdating talaga sa kasamaan. At dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako siya ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad ito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.